Yo guys, what's up? Downshift Vinci here for today's vlog. Akit tayo ng Ternate. Yan, bibigyan ko lang kayo ng commentary kung paano ako mag-ride dito sa Ternate Mountains, no? Kasi nga tagal ko na rin hindi nakapag-ride. At the same time, yun, tagal ko na rin hindi nakagawa ng mga ganitong klaseng content. Without further ado, tara! Samahan nyo ako mag-ride dito sa Ternate Racing Mountain. Racing Mountain. Okay, syempre, ingat-ingat. Doble ingat, triple na pag-iingat, lalo na kung hindi natin kabisado. First uphill. Ito yung section na puro uphill eh. Let's go! Pansin ko, basa ang kalsada. So basically may mga lugar dito na may patchy ng sign ng ng ulan. Ayun o. So iingat tayo guys. Kaya puro uphill tong part na to. Kaya yung motor nyo dapat nasa fully condition, mataas ang sprocket, etc. Kung nasa kondisyon ng motor nyo, mahirapan kayo makyat sa part na yan. Ito may mga kainan na dito. Yan. Pwede kayong kumain dyan, pwede kayong mag stop over dyan. Ang dami sa dami namang pwede pagkainan dyan. Actually, hindi ko pa pupuntahan lahat or natitikman lahat. Okay, ito naman yung part na may mga pa downhill. Ayan, puro downhill to. Let's go. After downhill, syempre may uphill ulit. Yung tipong pagkabuelo mo pababa, bigla paangat. Pag wala kang buelo, mahirapan ka. Ito yung blind spot oh. Paangat siya sabay biglang pababang ganun. Kaya kung may kasalubong, di mo agad makikita. Kaya huwag ka basta-basta mag-overtake dito sa Ternate. And since clear, tara! Take! Yan, going to Puerto Azul. Sa right natin, pagpunta tayo dyan, papunta ng Puerto Azul yan. May mga beaches dyan. Then eto, dire-diretso pa rin tayo. Itong section na to, napakatagtag. Kahit anong motor ang gamitin ko dito, ang tagtag dito. Eh ako hindi maganda suspension nyo, ramdam na ramdam yung tagtag ng kalsada na to. May mga namimitik. Ayan o, may namimitik dito. This is where the fun begins, guys. Eto na. Eto na yung part na sunod-sunod na yung kurbadahan. Downhill. Maraming na-aksidente sa part na to. Ang tinatawag ko nga pala yun na portal. May corner dito na pag nagkamali ka, sa portal ang labas mo. Ayan, eto. Etong corner na to. Pag nagkamali ka dyan, portal ka dyan. You know, smooth lang. Tapos throttle up. Kaya triple nyo yung pag-iingat doon sa part na yun. Kasi portal yun. Pag nagkamali kayo doon, rekta na kayo ng KBang shortcut kumbaga. Ito naman yung section na puro parang may magnet. Straight lang siya pero mararamdaman mo parang bumabagal yung motor mo or nawawala ng hatak yung motor mo. Ito yung sinasawag namin na magnet section. Kahit itong 450 SR ko, nararamdaman ko na parang humihina yung hatak niya dito sa part na to. Tapos minsan may mga unggoy din pala dyan sa gilid. Pero ma-advise ko rin pala sa inyo guys, pagdating sa mga unggoy, huwag nyo pakainin ng mga junk foods. Bigyan nyo na lang ng prutas kung sakali. Pero actually dapat nga hindi pinapakain ng mga yan eh. Kasi masasanay sila na binibigyan na pagkain. Ayan, speaking of may unggoy oh. Ayan, mga nag-aabang ng pagkain yan eh. Pero yun nga, dapat di binibigyan. Hayaan nyo silang mamuhay ng sarili nila kumbaga. Bawal naman kasi talaga bigyan ng mga pagkain yung unggoy. Tapos wag din kayo basta-basta hihinto pag may nakita kayong unggoy na nasa gilid kasi delikado. May mga instances na biglang nahihinto yung isang rider sa sakyan tapos nababangga sila. Kaya yun, advice lang sa mga puangat dito. Ito na yung part na puro kurbadahan na, sunod-sunod na yung kurbadahan na ito. Ito na yung section na matatight na yung kurbada na kapag di mo kabisado possible ka ma-aksidente.
Ayan, tulad nito. Double apex tong left hander na to eh. 1 apex, 2 apex. Dami na sumisemblang sa section na to. Kasi nga ano, makitid yung kalsada, tapos iba yung corner, mga technicals. Downshift, throttle control, lean, throttle, brake, throttle. Ito, mga delikado rin tong part na to eh. Downhill to eh. Tapos tingnan mo yung kurbada oh. Masyadong tight. Kaya kung di kabisado, possible ma-aksidente talaga. Hindi biro ang mga kurbadahan dito sa Ternate. Kung nasanay kayo sa Marilake, dito iba. Iba ang kurbadahan dito. Sa Marilake maraming kurbada, magsasawa ka. Pero dito naman technical ang mga kurbada. Yan, pag diniretso nyo yan, dead end yan guys. Pero may magandang view pag dumiretso kayo dyan. Yan yung papuntang Marine Base. Pero tayo, dito tayo sa Pakibiang. Ito naman yung section na matagtag din, kasi yung kalsada sementado na. Hindi siya asfalto katulad ng una natin na sa daanan. Kaya papansin nyo yung motor ko, tumatagtag-tagtag. Ito naman yung wrong turn na sinasabi nila. Ito yung downhill section na sunod-sunod. Oh, di ba? Puro downhill lang. Downshift into third gear, brake, then corner, lean, nice. Ito, yung corner na hairpin, dalawa yan magkasunod. Marami nag-overshoot dyan sa part na yan, kaya pagalan nyo lang. Downshift, another hairpin. Ito yung part na marami rin talaga sumisemplang, lalo na sa right side. Kaya kung mapapansin nyo, may mga skid marks. And dyan sila madalas oh. Dyan sila madalas ano, sumisemplang. Ito na yung sunod-sunod ulit na puro downhill. Kaya doble ingat sa part na to, kasi sunod-sunod dyan. Alalay lang sa brake, alalay lang sa throttle. Hindi kayo pwede basta-basta magpabilis. Approaching bridge, going to Kaibiyang. Downhill section. Woo! Alalay lang din, kasi pag nagkamali kayo dyan, mapaportal din kayo. Eh na, pagdating nyo dito sa may Kaibiyang guys, mag-minor kayo regardless. Ugaliin nyo mag-minor dito, magbagal dito sa may Kaibiyang, kasi maraming nakastop dyan. Yung iba nakaharang sa kalsada. Eh tayo, di naman tayo harang eh. Magpa-pass-through lang naman tayo. Kaya tuwing weekends, marami dyan. Ito rin Kaibiyang tunnel. Nasa ilang taon ko pa balik-balik, hindi pa nagkaroon ng ilaw. Ito na yung favorite section ko, yung sunod-sunod na downhill. Para roller coaster. Sunod-sunod na downhill, tas kurbadahan. Ngayon, nakakamabilis ako ng takbo kasi weekends naman, kaya wala masyadong kasabay. Ito na yung tinatawag na ng first view. Sa right side natin, pwede kayong tumambay dyan, pwede kayong mag-park dyan para sa picture taking, kumain, ganyan. Approaching SS, downhill. Alalay lang sa brake, sa corner. And tiwala lang din kayo sa motor nyo o sa gamit nyong motor. Kasi kung hindi nyo pagkakatiwala ang motor nyo, hindi nyo pagkakatiwala ang sarili nyo, wala.
mahirapan kayo mag-ride dito sa Ternate. Kaya pwede rin pala kayo mag-beach dyan, guys. Pwede rin pala kayo mag-beach. Approaching second view. Ito na yon, second view. Let's go! Yan yung part na yan, second view yung tinatawag. Ito na yung tinatawag namin na Patungan, barangay ng Patungan. Yan, dito nagpapagal ako kasi halos marami ng tao dito, residential na ganyan. May mga aso rin na nasa kalsada. Kung gusto nyo mag-beach sa Patungan, dito rin yon. Magtawag lang kayo ng mga nag-a-assist sa inyo, pwede mag-assist sa inyo. Dito sa right side, pwede rin kayo mag-picture taking dyan kasi seaside view naman yung makikita nyo. Ayan, seaside view. At ito na yung section na pinakayo ko. Kasi magmimisto lang dirt bike ang ating motor or motard. Kasi mga part ng kalsada dito matagtag, may mga lubak, ganyan. Sample na yan, aray ko. Ang tatagtag ng kalsada, lubak. Pero okay din naman yung kurbada. Dati nung first time namin nagpa-practice dito sa Ternate, ang ganda ng kalsada na to. Dito ako talaga natuto sa kalsada na to, sa part na to. Kaso ngayon ang pangit na. Ang dami ng palubog, ang dami ng patchy, ang dami ng mga pinagtagpi-tagpi na lang, parang ganun. Kaya tulad dyan, ito part na to, oh, lubak, lubak, lubak. Eto pa, oh. Kaya pag nabulag ka dyan sa bundok na, sa ganda ng bundok na yan, nako, bangin na nga abutin mo. Pero yan nga, kita nyo naman, ang lubak pa rin ng kalsada. Kaya nagmimisto lang dirt bike or motor yung motor namin pagdating sa section na to. Pero after naman yan, magaganda na yung kurbadang lalabas susunod. Siyempre buhangin din pala. Ingat kayo sa mga buhangin, minsan may mga bigla-biglang buhangin dito eh. Ito na, yung favorite section ko. Dito na yung isa namin pinag-aanohan, pinag-ridean, itong part na to. Ito yung tawag na C-spot. Sunod-sunod na kurbada eh, no? Kumain ako kabilang linya kasi may part na matagtag doon. Ito yung tinatawag namin na Southside Corner approaching. Siyempre minor kasi di pa natin kabisado kung may mga hazard pa. So far wala naman. Let's go. Upper side. Yan, dito ako nagpapasahin ng tuhod. Let's go. Push. Ito rin, part na to, pasahin din tayo to dito, pero di tayo gagawin yon. Gusto ko na kasi muna ipakita sa inyo yung condition kung paano ako mag-ride dito sa Ternate. Downshift, cornering. Let's go. Ito yung part na nahihirapan ako kasi bigla siyang kanan sabay biglang kaliwa. Papalit ka agad ng position. Ayun o. Ito na, yung section na trip ko. Puro downhill. Let's go. Downshift. Apply konti ng brake. Throttle up. Corner. Lean. Lean lang din. Downshift again. Brake. Brake. Throttle up. Ito na yung part na lupain ko rin. Dito ako unang sumemplang. Kasi napakadelikado ng corner na yan. Nabulag ako dyan eh. Like pababa. Hindi ko nakita yung dulo ng kurbada. Ano na pala, pababang ganun, tapos biglang kanan. Then ito na yung tinatawag namin na last turn. Yan. Last turn, mahaba na yan, kurbada. Tapos double apex din. Then push. Technically ito talaga yung pinaka last turn.
Pero yung kasi maganda yung kurbada na yun, mahaba. Ito kasi maliit lang eh, maikli lang. Ayan o. Then ito na yung session na kung saan nagta-top speed yung mga ibang rider. Pero tayo, hindi natin gagawin yon. Hindi natin magagawin na mag top speed kasi baka masita lang tayo na LDO. Ride at your limits pa rin guys. Ako kasi sanay na ilang taon na akong pabalik-balik dito sa Ternate. Talaga nung naging part na siya ng buhay ko, itong Ternate Cavite, itong Ternate Mountain. Diyan ako natutong kumurbada, diyan ako natutong sumemplang, diyan ako nag-improve bilang as a rider diyan sa Ternate Cavite. Yung kinakainan namin na Pearl Cuisine, wala na ngayon eh, nakapanghinayang, nakakalungkot. Yung lagi namin kinakainan dito, wala na, giniba na. Ayan o, itong ano na to, kainan na yan, wala na. Sayang. Sarap pa naman din ang pagkain dyan. Pero may bago tayo pagkakainan doon na banda sa Nasugbu. Kaya yun nga guys, kung magra-ride kayo dito sa Ternate, syempre dapat fully conditioned kayo. Yung motor nyo fully conditioned din, kasi malalayo yung distance ng vulcanizing, gas station, mekaniko. Oo, may mga kainan, may mga beach, pero when it comes to maintenance ng motor, nga, malayo. Tapos kung sakali man may ma-aksidente sa mga kasama nyo, wag naman sana. Makakahingi naman ng tulong, pero siyempre sa kabilang bayan pa manggagaling yung ambulance kung kailangan. Mga pulis din, ganon, kabilang bayan pa. Pero maganda mag-ride dito sa Ternate, solid mag-ride dito sa Ternate. Tuwing weekends marami rin umakyat dyan para mag-picture dun sa Kaibang Tunnel, makita yung magagandang tanawin, mag-beach, yan, makita yung mga unggoy. Pero as a rider, huwag nyong biruin yung kurbadahan. Ganda ng field na to. Woo! Diba? Ganda. After ng bundok, isang straight naman yan. Marami na nagta-top speed dito. Pero syempre, hindi natin gagawin yon kasi hindi tayo nagpo-promote ng ganong klaseng riding style. Diba? Solid. Kaya yun nga, doble ingat sa kurbadahan ng Ternate. Technical yan. Kahit big bike, nagbabagal sa mga kurbada dyan, kasi may mga kurbada dyan sa Ternate na hindi mo pwede basta-basta kunin ng mabilis. Hindi siya basta-basta pwedeng kunin na mabilis. Wala lang yung dapat yung corner speed ng kurbada, yun lang din talaga dapat mong i-apply. Kumbaga meron siyang minimum tsaka maximum corner speed yung mga kurbada dyan sa Ternate. So yan, kakain lang ako ng lunch kasi nagugutom na ako. And quick ride lang naman ang pinakita ko sa inyo, kaya dito ko na natatapusin ang vlog na to. Maraming salamat sa pag-nood, sa pag-like, sa pag-share, maraming salamat sa pag-comment. I hope nag-enjoy kayo guys. Pasensya na kung ganitong klaseng vlog lang. You all know the drill. Ride safe. Peace out. Ay, sarado. Kinakainan ko sarado. Ano ba yan? Sarado yung kinakainan namin. Ay, dito sa kabila. Sana bukas. Sana bukas. Yun, bukas. Dito na lang tayo. Yeah.